Nangunguna ang Pilipinas sa pinakamaraming kaso ng shopping scam sa buong Asya. Ayon po yan sa isang pag-aaral. Sabi ng mga eksperto, may mga simpleng paraan naman para hindi mabudol, lalo na ngayong papalapit ang Pasko. Alamin sa pagtutok ni Oscar Oida. Panahon ng pandemya at wala raw trabaho si Ana nang mahikayat siya ng isang Facebook ad na mag-invest para kumita ng madali. Yung 150 mo po magiging 300, yung 300 mo po magiging 500. Patience lang po talaga yung kailangan mo daw. Wala po kayong gagawin. Kumikita raw siya noong umpisa hanggang sa tinaasan niya ang investment. Ang 20,000 pesos magiging 80,000 pesos daw. Nang engganyo pa raw siya ng ibang kakilala. Pero nung kinagabihan po na yun, na nanghihingi po kami, natulog lang po talaga kami kinabukasan po, deactivated na po yung Facebook account niya. Hindi na po siya makontak and wala na po kaming contact at all. Ang 61 anyos namang si Ate Susan, nag-order online ng pamporma na bag. Excited siya nang dumating ang package. Pero nang buksan niya ito, isang tote bag ang laman. Ito po yung order ko talaga. Okay. Then, ang dumating, ito po ang deliver. O, diba? Wow! Sinubukan daw niyang kontakin ang supplier, pero di na raw siya nito sinasagot. Base sa pag-aaral ng isang non-profit organization na Global Anti-Scam Alliance at isang Taiwan-based tech company, lumalabas na sa 11 bansa sa rehiyon na sinurvey nila sa Asia. Ang Pilipinas ang may pinakamataas na rate ng shopping scam. Sa text message, social media at email daw ang pinakakaraniwang paraan para makapang-scam. At kung bakit daw nasa scam ang mga Pilipino, tumutugon daw kasi agad sa demand ng scammers o kaya'y naaakit sa mga special offer. May tatlong factors na ginagamit ang mga scammer para ma-exploit tayo o para maloko tayo. Una, yung curiosity natin. Pangalawang ginagawa nila yung fear natin o yung takot natin o mga pangamba natin. So, i-message ka na madi-deactivate yung account mo pag di mo binerify yung identity mo. Kailangan i-click mo. Pag nag-click ka, dadaling ka sa fake na page. Ang pangatlong factor, greed. Ini-expect natin nakikita tayo ng malaki. Lumabas din sa pag-aaral na kakaunti lang sa mga nabibiktima ang nagre-report sa mga otoridad. Pero may mga simpleng pangontra daw para di basta-basta mabudol. Maging isnabero. Mang-snub. Pag may nag-offer sa'yo ng kung ano-ano, o ng trabaho, o ng magandang opportunity, o magandang items, hindi mo kilala, basta na lang sumulpot sa'yo, isnabin mo sila. Maging dudero. Hindi natin kakilala. Biglang nag-offer sa atin ng magagandang bagay at trabaho. At maging sumbungero. Pag di ka nagsumbong, mangi-scam ulit ng ibang tao. At ngayong Christmas is just around the corner, kung kailan marami na naman magsha-shopping ng pangregalo, paalala ng PNP sa mga mamimili online. Mag-ingat po tayo, magpag-deal po tayo doon sa mga authorized mga online selling application po. Baka sigurado po kayo na meron din pong warranty yung mga binibili nyo. At once nagpadala po kayo ng pera ay makakarating po sa inyo yung inyong mga in-order. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.